Magandang araw sa lahat. Ako si Rafael. At ako naman si Daniel. At welcome sa isa na namang episode ng Daloy Talks, kung saan pinag-uusapan natin ang mga isyong pangkultura, pangkapaligiran at pangkomunidad. Sa episode na to, tatalakayin natin ang isang napaka-importanting topic, paano naapektuhan ng paggamit ng lupa sa itaas ng bahagi ng ilog at kalidad ng tubig sa ibabang bahagi. Oo mga ka-listeners, pag-uusapan natin ang epekto ng pagsasaka, urbanisasyon, industrialisasyon, at hindi maayos na pagpaplano sa ilog, at bakit mahalagang maiintindihan natin ito. Simulan natin sa pagsasaka. Simple lang ang ideya. Kapag nasa taas ng watershed ang mga farm, umaagos pababa ang tubig ulan papunta sa ilog. Tama. At kapag gumagamit ng pesticides at fertilizers, nadadala yan ng ulan papunta sa ilog, sa ibaba. Ang tawag dito ay runoff. Ang problema? Pagdating sa ibabang bahagi, nagiging nutrient pollution. Tumataas ang nitrate at phosphate levels na pwede magdulot ng algal blooms. At kapag dumami ang algae, bumabaha ang oxygen sa tubig. Resulta, namamatay ang isda. Kawawa ang komunidad na umaasa sa pangingisda. Next, urbanisasyon. Kapag may mga subdivision, kalsada at commercial areas sa itaas ng ilog, mas maraming impervious surfaces. Ibig sabihin, hindi pumapasok ang tubig sa lupa. Kaya mas malakas ang agos pababa. Kasama pa yan ang basura, sediments at minsan pati sewage kung hindi maayos ang drainage system. Kaya sa ibaba, lumalabo ang tubig, nagiging madumi, at minsan may mga coliform bacteria na nakakasama sa kalusugan. Ito naman, medyo mabigat-bigat, industrialisasyon. Kapag may pabrika sa Upper River Basin, napakaraming potential pollutants. Chemical wastes, langis, heavy metals. Kapag na-discharge, kahit treated pa raw, pasok pa rin ang residue sa ilog. At once na makarating sa lower part ng ilog, hindi lang environmental issue yan, public health issue na rin. Ito yung root cause sa maraming lugar. Kulang sa maayos na land use planning. Tumpak. Minsan pinagsasabay ang farm, factory, at housing development sa isang watershed nang walang zoning. Ngayon naman, ikumpara natin ang nakita sa ating pananaliksik sa dalawang published na pag-aaral dito sa Pilipinas. Para mas klaro, ang pattern at para marinig nyo ang mga konkretong halimbawa. Una, meron tayong pag-aaral sa Marikina River na gumagamit ng multivariate statistical methods para suriin ang spatial at temporal na pagbabago sa water quality ng isang segment ng ilog. Nakikita nila na may malinaw na pagkakaiba sa kalidad ng tubig depende sa season at location sa river. At ipinapakita ng data na malaki ang epekto ng urban runoff at leachate mula sa mga landfill sa upstream areas. Ibig sabihin, kung may urbanisasyon at improper waste disposal sa itaas, lumalabas at ito sa pagbabago ng water quality sa ibaba. Pangalawa, tignan naman natin ang Laguna de Bay, isang malakihang kaso ng nutrient-driven eutrophication. Ang pag-aaral na tumututok sa cyanobacterial harmful algal blooms at monitoring ng water quality sa Laguna Lake ay nagpapakita ng sobra ang nutrient loading mula sa agricultural runoff, domestic sewage at iba pang pinagkukunan. At ito ang pangunahing nag-trigger ng madalas na algal blooms na nakakaapekto sa fisheries at water uses. Kapag pinagtabi natin ang dalawang ito, pareho ang malinaw na mensahe. Una, sa Marikina, urban sources at localized waste problems ang nangingibabaw sa spatial spikes ng pollutants, habang sa Laguna de Bay, nutrient loading mula sa malawakang agricultural at domestic sources ang nagdudulot ng chronic eutrophication, cyclic algal blooms. Sa madaling salita, iba-iba ang dominant drivers depende sa basin at paggamit ng lupa sa itaas. Sa urbanized basins, solid waste, sewage at impervious surfaces ang malakas sa factor. Agricultural or watershed basins, nutrient runoff ang mayor. Pero pareho silang nauuwi sa degraded water quality sa ibaba ng ilog at sa pagka-apektong pang-ekonomiya at pangkalusugan sa mga komunidad. Kaya yung solusyon, targeted action sa urban areas,
improve waste management, drainage at runoff controls, agricultural basins, reduce nutrient loads gamit ang best management practices, riparian buffers at integrated watershed planning. Kung iisipin, magkakaugnay lahat. Anumang gawain sa itaas ng ilog, may balik sa ibaba. At ang tunay na solusyon ay integrated watershed management, meaning ang bawat sektor dapat planado ang paggamit ng lupa para hindi masakripisyo ang tubig at komunidad. Muli, ako si Rafael. At ako si Daniel. Maraming salamat sa pakikinig sa Daloy Talks. Hanggang sa susunod na Daloy ng Usap.